For the latest on the traditional pahalik for the image of Jesus Nazarene or Jesus Nazareno, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, kumusta na ang sitwasyon dyan sa Quirino Grandstand? Yes, good morning, Angela Diego. Dito naman sa may Quirino Grandstand, itong nasa likod ko ay pila na mismo papunta doon sa mismong grandstand, no, kung saan nandoon nga yung imahen ng Jesus Nazareno. Dito, ilapit pa natin ng onte, no, dito sa area na ito. Ang kaninang recorded kasi, Angela Diego, is 4,800 pa lang yun nandito. Pero dahil tuloy-tuloy nga yung pagdating ng mga deboto rito, alamin natin kung ano nga ba yung latest din na update na bilang ng mga debotong pumunta na dito. Marami dito, no, Angela Diego, sa mga nakausap ko ay kagabi pa lamang ay nandito na. So, inaasahan nga daw nila na within 2 days sana, syempre, makalapit na sila. Ito namang pila na ito ay malapit-lapit na mismo dun sa imahen, no? So, yun, muling paalala lang din ng mga otoridad dito na syempre, sumunod sa mga patakaran, meron silang entrance point doon sa mga corners. So, isa yung corner na yan para nga dun sa mga papunta pa lang dito. And other than that, syempre, pinapaalala din nila na magdala daw ng face mask kung sakaling nga merong flu-like symptoms. Syempre, hindi din naman daw kasi nila mapipigilan yung debosyon ng mga deboto. And of course, yung mga road closures din na kinakailangan i-consider. Angela, Diego? Amy, yung corner na tinuturo mo, saan yan para at least alam ng mga kababayan natin? Ito yung corner mismo sa may papasok dun sa may Manila Ocean Park. So, yun na yung Rojas Boulevard. Ilapit ko kayo dito. Ito na yung area mismo kung saan pwedeng pumasok. So, mahaba-haba yung so pila Amy, talaga. if may dala akong kotse at gusto ko pumila dyan, saan ako pwede mag-park? Meron silang designated, no, na mga parking spaces pa dun sa gilid. Kaso isa sa mga na-observe natin, dahil dumadami na nga rin ng tao, puno na yung mga parking spaces na yon. So technically, Diego, medyo malayo na din yung mga areas na pwedeng mag-park talaga around dun sa may Manila Hotel and also doon pa sa may Luneta Park. So malayo-layo na yung mga pwedeng parking areas dito sa may Quirino Grandstand. Amy, tama ba yung nakikita ko? Parang hindi ata gumagalaw ang pila or maghihintay pa sila hanggang mamaya? Technically, moving naman yung lines, no, dito, Diego. Ito yung mga linya. Itong line na to, technically, ito yung mga parang kakapasok pa lang. Okay. At yun, paikot sila kasi isa sa mga noticeable actually dito compared last year is mas organized na rin yung naging sistema dito kasi before wala tong mga wires na yan, pati yung mga harang para nga dun sa zigzag lines na binubuo nila. So yan, moving naman yung linya, medyo matagal lang din talaga yung hintay dahil nga sa dami na rin ng tao. And kanina, umikot na rin tayo, may ilan na naghihintay pa nung kanilang mga kasama. At sinasabi nila na para daw nga sabay-sabay pero umabot na din dun sa may area ng Luneta yung dami ng tao dito at nag-aabang nga para sa pahalik ngayong araw. If I'm not mistaken, last year nagkaroon sila ng separate lines, no, para sa mga senior citizens, mga pregnant women, and persons with disability. Ngayon ba, ganun pa rin ang ginagawa nila? Because we've seen some reports, no, may mga nagreklamo mga senior citizen na matagal daw silang pumila at hindi na pagbigyan agad. Actually, kanina hinanap din natin yun, no, Angela, pero meron silang linya dito and entrance dito naman sa corner naman na ito kung saan pwede na mga pumunta yung mga senior citizen, pati na rin yung PWD, pregnant women. So yun, meron pa rin naman silang linya, yun nga lang, ang nagiging dito is hindi ganun ka-visible yung linya na yon kasi nga tuloy-tuloy lang din, ang dami ng tao. And yung ilan din kasi sa mga senior citizen dito, syempre kinakailangan ng mga kasama, yung iba nagpasya na, nakasama talaga yung whole family. Pero so far, meron namang line for the PWDs, pregnant women, and senior citizens. And of course, ang tanong dito hanggang kailan yung pahalik dyan sa Quirino Grandstand? Well, expected natin, no, Angela, na at around 4 a.m., 5 a.m., katulad na din na nagiging tradisyon talaga dito sa Quirino Grandstand. Doon matatapos mismo yung
events dito. Pero kung pahalik lang talaga, around 10 p.m. expected na meron na ring mga programa at misa na mangyayari nga dito mismo sa area. At yun din yung inaabangan ng maraming deboto. Mamaya pasukin din natin yung mismong area ng Quirino Grandstand para makita nga kung meron na ring mga pamilya na naglatag na ng kanilang mga latag, syempre, at mag-abang nga para dun sa mga mangyayari pa ngayong araw, lalong-lalo na dahil bukas na rin ang Translasyon 2026. Thank you for that report, mobile journalist Amy Atienza.